Gagawin na natin yung dati nating binabalak na gawin. Bye-bye! Bye-bye! Sabi ko pa naman parang perfect yung travel ko. Hindi pala perfect. Economy. Economy. Natatawa ako. Ba't ako lang yung tao? Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we are going to travel to South Korea. So babalik tayo ng South Korea kasi hindi pa ako naka-experience ng cherry blossom sa South Korea. Sa Japan pa lang. So ngayon gusto ko ma-experience ano ba yung tsura ng Korea during cherry blossom season. So today is April 30. So nag-worry nga ako kasi nung March 29, may mga nakikita kong IG stories and IG post na nag-snow pa sa Korea. Parang ang gulo na ng weather ngayon. No March 29 pa April na, nag-i-snow pa daw. Yung mga damit ko hindi pang snow, pang ano siya, cherry blossom. So hopefully cherry blossom season na ngayon. Chinik ko naman yung weather para mga 17 degrees yata ngayon. So hopefully, ayun, ma-experience na natin yung cherry blossom. Kasi excited din ako sa trip na to guys kasi gagawin na natin yung dati nating binabalak na gawin na magfe-ferry tayo from Korea going to Japan. Di ba kung napanood nyo yung mga last kong Korea vlog, gusto natin itry yun pero hindi talaga kaya ng oras. So ganun yung gagawin natin guys. Manggagaling ako sa Seoul, tapos pupunta ako sa Busan, tapos from Busan, sasakay tayo ng ferry going to Fukuoka, Japan. Excited din ako kasi never pa ako nakapag-Fukuoka. So, marami tayong mga bagong magagawa ngayon. Like, ferry, first time natin sa Fukuoka, first time natin na mag-cherry blossom sa Korea. And then, may mga activities din ako na hindi ko pa nagagawa. Kagaya yung pagpunta sa DMZ, yung malapit na sa North Korea. Basta, guys, abangan nyo na lang yung mga gagawin natin. So, sige, before ako mag-start, quick rundown lang tayo ng, kasi may bagong requirements pa lang ngayon, no? Quick rundown lang tayo ng requirements for Filipino travelers going to South Korea. Siyempre, pinakauna valid passport, dapat 6 months before expiration. Second is visa. So, meron kasi akong 5 year na multiple entry visa to South Korea. So, hindi na ako nag-apply ng bago. Ginamit ko na lang yung ano ko pa, yung currently valid na Korean visa. Siguro if gusto nyong malaman ko paano mag-apply ng Korean visa, meron din akong in-upload na video about that. Number 3 requirement, ito yung bago, e-arrival card na dapat gawin mo siya online. Hindi pa pala siya required, pero starting February 2025, naglabas na yung Korean Embassy ba? Or ang Korea ng parang e-arrival card. Pwede mo siyang gawing online 72 hours before your departure. Para siyang e-travel, 'di ba? Yung e-travel natin sa Philippines. Pwede natin siyang magawa like 3 days before. Ganun din yung e-arrival card. But my problem is, nagloloko yung website nila. So, trinay ko siya like 3 days before, 2 days before, 1 day before. Tapos ngayon, tinatry ko pa rin siya. Hindi pa rin talaga ako makagawa ng e-arrival card. Pero don't worry kasi pwede pa rin naman yung manual. Itong e-arrival card parang nilabas na nila pero pwede pang mag-manual until December 2025. Pero starting next year 2026 dapat online na siya gagawin. Pero ngayon pwede pa namang manual. So siguro magma-manual muna ako. Ayun yung number 3 require. Madali lang naman siya, parang ilalagay mo lang doon yung flight number, yung details mo, yung kailan ka babalik, visa number, mga ganun lang. Number 4 requirements, e-travel. Ito, wag niyo kakalimutan, i-download niyo lang yung eGov.ph na app, tapos doon ka lang maglalagay ka lang ng e-travel. Yun lang naman yung required talaga. Yun lang yung pinakita ko rin sa immigration officer tsaka sa airline. Pero syempre kung first time traveler nyo or hindi kayo frequent, baka hingan kayo ng may number 5 number 5 round trip na flight. Kailangan mo pala ng ticket guys. Kailangan mo ng flight ticket bago ka makalis. So yun yung 5 na required talaga siya. Meron namang mga minsan depende sa IO kung hahanapan nila hotel booking, insurance. Ako hindi siya required pero kumuha lang din ako ng insurance kasi medyo matagal yung travel ko. Yun lang naman. No?
5 na required, tsaka 2 na medyo ano lang, nasa sa inyo. Recommend if first time nyo magta-travel or hindi kayo masyadong nagta-travel, required talaga may hotel booking. Meron naman akong hotel booking pero hindi na siya kinukuha. Tapos nakakatawa guys kasi kilala ko ng, kinikilig ako. Kilala ko ng immigration officer. So walang masyadong tanong. Di ba pagpunta ko dun sa immigration officer, sabi niya, ikaw yung vlogger, di ba? At sabi ko, oh my gosh, nakakakilig naman, di ba? Nakakakilig na kilala tayo ng immigration officer. Tapos ang tanong niya lang sa akin, isa lang, kailan ka babalik? Tapos sabi ko lang April 21. Kasi parang 19 or 18 days itong ating trip na to. Guys, nakakatawa kasi kung kilala nyo si JM Banficio at si Ivan D. Guzman, mga travel vloggers din, nagtatanong sila, nandito ka ba sa airport? Nandito rin sila! Pero di ko alam kung Hindi ko alam kung, tas sabay-sabay ka pala kayo pupunta ng Korea. Hindi kami nag-usap, tas sabi ko, oo, nandito ako. Nasa gate 113 daw sila. Tara, puntahan natin. Hindi ko alam kung saan sila pupunta, but coincidence, tara, punta natin. Nga pala guys, yung flight ko is red eye flight, no? So, dadating ako sa Korea ng 11:30 PM. For sure, wala nang train. Sarado na yung train. Wala na mga limousine bus. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano yung transportation kapag dadating kayo ng ganitong oras, 11:30. I-discuss ko kaya sa inyo yung mga transportation means, no? Mamaya pag nagkaroon ako ng time, i-discuss ko yung mga options nyo pag magko-Korea kayo. Ano ba yung dapat nyong sakyan? Kasi maraming options eh. Tignan nyo kung sino nakasama ko sa airport. Grabe, yung mga idol natin, si JM tsaka si Ivan. Tignan nyo naman, Small world. talaga, I'm so happy to see Marvin and I. Kaya nga, ang tagal natin nakita. Secret din kayo. Ito sila cats guys. So secret, hindi rin nagsasabi. Ano kaya? Secret. Ay, ito na yun, yung sayo mo. Sige nga, tignan ko kung saan yung gate nila. Bye-bye! See you! See you! Enjoy kayo. Group at Ay, saan kayo ba? Milan. Ay, Shal. Ayun, tagal mo ko Kaya, yan. Shal. Kasama ang family niya? Family. Saan ko punta? Sa Korea. Korea. Mga 2 weeks lang. Guys, nakipag-chikan kasi ako. Nag-change pala ng gate. Hindi ko narinig yung announcement. So, nandito ako sa 116. Sa 107 na daw yung layo. So yun guys, we finally arrived here sa Incheon International Airport dito sa South Korea. So travel time was 4 hours. Pero since Korea is 1 hour ahead ng Philippines, parang akala mo 5 hours yung biyahe. But the reality is 4 hours lang talaga. Umusog lang ng 1 hour pagkadating natin dito sa Korea. So it's currently 11:30. So as what 11:40 na pala. As what I've mentioned, wala na mga trains sa ganitong oras. Kasi I think yung mga trains before 11, nag-ano na sila, nagsasara. As well as yung mga limousine bus. So ang ating option is yung night bus. First time kong gagawin yung night bus. Like never ko pa na-experience yung night bus. So, hello! Hi kayo dito sa vlog. Hello! Hi! Oo, dito ulit. Again, first time nating magna-night bus. Kaya good luck to us. So, siguro i-discuss ko sa inyo yung mga transportation options. Okay lang ba habang naglalakad ako or madidistract ako? Ano ba yung mga transportation options na meron kayo? First, kung dadating kayo in the morning, isa sa mga option nyo is yung RX or yung Airport Railway Express. So, dalawa yung tipo ng RX. Tama yung tipo? There are two types of train sa RX. First is yung all-stop and then the second one is non-stop na train. Yung non-stop, diretso siya from Seoul Station, from airport going to Seoul Station. Pero for example, ang hotel nyo nasa Myeongdong kasi yung hotel ko, nilipat pa kayo ng isa pa. Pero siya yung cheapest option if you want RX. Siya din yung lagi kong sinasakyan before. Pero nagko-close kasi siya before 11. Yung isa pang type ng RX, yung all-stop. Every station mag-i-stop siya. I think ma-recommend ko siya if yung hotel nyo nasa Hongdae. Kasi mag-i-stop siya sa Hongik University. Hongik Station. Ilalagay ko na lang yung clock niya dito. Clock booking ng RX. Okay, second option is yung airport limousine bus.
maganda rin siya. For example, yung hotel nyo nasa Myeongdong or ilalagay ko na lang yung mga stop dito ng airport limousine bus. Maraming mga stop siya, mga City Hall, ganun. Kung yung hotel nyo malapit doon, I recommend yung limousine bus para hindi na kayo magta-transfer. Kasi kapag marami kayong bagahe, tapos mag-RX kayo yung train, medyo hassle mag-transfer. Unlike yung airport limousine bus, medyo malapit na yung bus stop sa hotel nyo, for example. Pero mas mahal lang siya ng konti sa RX. Yung airport limousine bus pala, ang bus number is bus 6701. So yan, maganda rin siyang option kung dadating kayo ng umaga. Another option is yung private transfer. Lalagay natin dito yung private transfer na option sa Klook. Meron diyang mga good for 3, good for 4 packs, 5 packs, 7 packs, 8 packs or more. I think ideal siya for family travelers, no? Kasi kung marami kayo, like maghahati-hati kayo, usually yung babayaran nyo lang mga around 700 pesos per person, 500 pesos per person, depende sa type ng kotse na kukunin nyo. Tapos ang maganda pa doon, door to door na kayo sa hotel nyo kasi nga private transfer, wala na yung hassle ng pag bibit-bit nyo ng mga luggage nyo sa train or kung lilimusin bus sa bus stop, maglalakad pa kayo. I think very convenient. Kung ang hinahanap nyo is convenience and then family travelers naman kayo, I recommend ang private transfer sa Klook. And then you can also use my discount code Marvin sa Mako Klook para mas pababaan nyo pa ang inyong wait lang, na-distract ako, nasa na ba kami? Okay, the fourth option naman is magre-rent kayo ng cab or magta-taxi kayo, no? Kung money is not an issue naman sa inyo, mas okay, convenient din yung taxi kasi door to door na kayong ihatid sa bahay nyo. Ayun lang, hindi natin alam kung magkano yung taxi kasi syempre of course medyo mahal yata ang taxi dito sa Korea, Japan, di ba? Medyo nag-taxi na ba kami dito? Parang hindi ko pa yata nag-taxi. Di pa yata ako nag-taxi dito. Ay, nag-taxi na yata kami dati kasama yung mga friends ko. Medyo mahal nga. But if gusto niyo talaga ng super convenient tapos hindi kayo nakapag-book sa Klook in advance ng private transfer, then you might consider taking the taxi. Pero ako, yung fifth option, kapag dumating kayo ng ganitong oras, 11 past 11, kasi wala na yung 3 na options na binigay ko. Ay, private transfer pala, pwede pa na. Pwede pa yata yung private transfer ng ganitong oras. Wala na yung first 2 options na yung sa mga budget travelers. Ang fifth option natin is yung night bus. Yun yung gagawin natin tonight kasi it's currently 11:40, tapos syempre mag-immigration pa ako and all that. Siguro mga past 12 na ako makakalabas. So ayun yung gagawin natin, night bus. Hindi ko pa super kabisado yung process, but ayun, sabay-sabay nating pag-aralan yung process ng pag na night bus kasi marami din dumadating ng ganitong oras, 11. Pero kung family travelers kayo, I highly recommend private transfer na lang talaga kasi parang same lang yung magagastos nyo tapos wala pang hassle. So yan, pagkadating dito namin sa arrival hall, magtitake ulit tayo ng train papunta dun sa main terminal para kunin yung ating mga luggage, no? Madaming tao din, parang medyo puno. Hindi punong-puno yung plane namin kasi malakihan yung plane namin, yung pang 9, yung 9 na tao sa isang ganun. Pero madami pa rin. Parang kami lahat po sa plane. Yes, pupunta tayo sa Terminal 1 kasi nag-arrive kami sa gate 101 to 132, pero pupunta tayo dun sa Terminal 1 gates 1 to 50. Guys, daming tao na. Yan na yung iconic Incheon Airport sign. Parang di na ako sisingit guys kasi ang daming tao na. Mabilis na ako kasi na night bus lang tayo, magdi-DIY lang tayo, so every minute counts. Charis. Ay, ito guys, di ba sinasabi ko sa inyo meron ng e-arrival card na dapat online na siya i-fill out, pero this year pwede pa namang manual ito siya, oh. Kasi nagloloko yung website, 3 days ko nang tinatry, ayaw talaga, so magma-manual ulit tayo. Pero kung gagana sa inyo, lalagay ko na lang dito yung website kung saan kayo mag-fill out ng e-arrival card. Tapos yung may step by step na super simple lang, ilalagay natin dito yung step by step screenshot para ma-fill out nyo yung e-arrival. Ba't ako sila meron na. Ba't hindi gumagana sa akin? Mag-ano lang ako, magma-manual. Dumiretso na sila eh. So guys, it's 12:41. Inabot din ako ng 1 hour, no, sa immigration. Ang haba ng pila kasi ang daming tao. Don't worry, wala nang questions na itatanong, magbo-biometrics ka na lang.
papasa mo lang yung passport mo tsaka yung arrival card. Nag-manual lang ako pero kung nag-e-arrival card na kayo, then passport na lang ipapasa nyo. So, dyan tayo. Dito ba? Carousel. I think so. Ay, ito, sakto sa akin to. Okay guys, so nandito na tayo sa arrival hall. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kasi may mga nagtatanong, Marvin, paano ba gamitin yung eSIM, no? So, hindi ko yata nasi-share sa inyo kung paano kayo na-activate yung eSIM. So, sige, i-share ko sa inyo. Ano ba dapat, eSIM ba or yung Wi-Fi? Ako talaga personally, mas gusto ko yung Wi-Fi. Pag nagpupunta ako dito, Ninja Wi-Fi sa Klook, binubuk ko lang. Kasi kinako-connect ko yung laptop ko. Like, ang isang Wi-Fi kaya mag-connect ng 3 devices. So, mas gusto ko sana ng Wi-Fi. Kaso, na-share ko sa inyo, di ba? Ang ruta natin, Seoul, Busan, tapos mag-exit ako papuntang Fukuoka. So, pag bibili ako ng Wi-Fi, kailangan kong bumalik dito. Hindi na kasi ako babalik sa airport kasi pupunta ako ng Japan, di ba? So, mahahassle ako. Kaya mag-i-eSIM lang ako ngayon. So, ang eSIM, dapat ang cellphone nyo compatible na, for example, kung naka-lock kayo sa Globe or Smart, I think hindi siya gagana. But yung phone ko kasi is eSIM compatible. So, turo ko sa inyo kung paano mag-activate ng eSIM. Dapat ginawa ko na siya sa Philippines. Nakalimutan ko kasi nakipagtsikahan pa ako sa NAIA kanina, di ba? So, mas maganda kung ma-activate nyo na siya like one day before your trip. Pero ako ngayon ko lang i-activate kasi nakalimutan ko. So, nag-book na ako sa Klook ng eSIM. Kapag 1 gig per day, around 58 pesos. Pero ang kinuha ko is unlimited data per day. So, 107 pesos per day. Mas gusto ko kasi yung unlimited kasi baka natatakot ako mawalan ng data. So, ayan, nag-book ako sa Klook. Ilalagay ko na lang dito yung eSIM na na-book ko. And then, naka-receive ako ng email. Ito lang yung pag nabook ka na, pag mag-activate ka ng eSIM, kailangan mo ng another device kasi i-scan mo yung QR code. Hindi siya pwedeng i-upload. So, kailangan mo yung i-scan. Turo ko sa inyo. Pumunta ako sa settings, tas cellular. Baba may makikita kayo, add eSIM, no? Click nyo lang yan, add eSIM sa settings ng camera nyo. Oh, well, ako naka-iPhone ako, no? Tas sabi niya, di ba, your SIM is not supported. Pero, click nyo lang dito, other options. Tas ayan, use QR code. Tas pag nag-use ka ng QR code, kailangan mo siyang i-scan. Ito yung QR code. Picturean ko lang. Nasa laptop ko. Ayan. Pag na-scan mo na yan, na siya activate eSIM. So, continue mo lang. It will take a while. Siguro mga 1 minute or less. Ganyan. So, antayin nyo lang. So, mga less than a minute naman, naging ganito na siya. Complete setup, no? So, rename ko lang siya. Pwede mo siyang i-rename. Ayan. Cellular plan label sa taas. Lagay ko lang dito Korea. Ayan. Para lang madali ko lang siya makita. I-tick mo lang yung turn on this line. Tapos sa baba may nakikita ka na data roaming. Yan. Kailangan mo tong i-on. Kasi pag hindi mo siya i-on, hindi ka gagana. So i-on ko na. Ako ina-activate ko. Ang ginagawa ko, ina-activate ko siya sa Philippines. Yung ginawa natin ngayon, activation. Pero yung data roaming, tinitik ko siya pag nandito na ako. Hindi ko muna siya tinitik pag nasa Philippines. I-tick nyo na lang yung data roaming pagkadating nyo na dito. And, sige nga, i-off ko yung wifi. Just like that. May data na tayo! Check nga natin kung mabilis. Mag-search tayo ng Jungkook. Lagi kong sinesearch si Jungkook. Mabilis! And, so, okay na ako sa eSIM, no? And next natin, mag-withdraw tayo ng pera. Di ba hindi gumagana kapag nag-withdraw ako dito sa arrival halls? Halls? Ang dami. Sa arrival hall. Hindi gumagana. Tapos may mga nagko-comment na doon daw ako mag-withdraw sa departure area. So, tara, punta tayo sa departure. So guys, ang arrival hall nasa baba, no? Tapos nakita ko departure, ayan, nasa taas. So, akyat lang tayo sa departure, mag-withdraw lang tayo ng pera. I think, lagi kong ginagawa pag nag-travel ako abroad, no? Nag-withdraw na lang talaga ako using GCash. Kung meron kayong mga GoTime, Maya, I think okay din yung mga rates ng ganon compared sa traditional na bank. Yung mga digital banks, I think mas konti talaga yung ano niya, yung kaltas niya, yung fee. So yun yung lagi kong ginagawa. I think so far, siya yung best way compared sa magpapa-exchange ako ng peso, magpapa-exchange ako ng dollar. Best way for me is mag-withdraw na lang talaga using GCash, GoTime, or Maya. Sa taas pa ba yung departure? Okay, go. Okay, so nandito na tayo sa departure area. Wala masyadong tao ngayon, no? Madaling araw kasi. 12 na ba?
12:50. Ala, magawan na. Tawang-tawa ka pa. Alauna na nga. Anong nakakatawa dun? Alauna na, no? Dapat 11:30 yung dating ko. Parang ang daming nangyari. Ang dami kasing tao. B, nasan yung departure area dito? Ay, nasan yung ATM dito? Okay. Wala akong makitang ATM. Buti nakatulog ako sa flight. Share ko lang. May nagtatanong. Walang nagtatanong. Pero buti nakatulog ako sa... Ay! Hala. Ito may worry bank ako nakita, guys. Wait lang, ituloy ko rin sasabihin ko. Medyo nakat eh. Buti nakatulog ako sa flight. So may energy ako, no? Kasi kung hindi ako nakatulog, like, wala akong energy. Wala lang. Share ko lang. Baka di ako makatulog pag hindi ko tinuloy yung sasabihin ko. So may nakita ko dito na sa gate number 4. Ay, tama ba? Gate number 3 or gate number 4. Ayan, 4 to 3 daw. Sa letter D, ayan, makikita yung letter D ng departure. Meron ditong worry bank. Mag-worry ba tayo dito or makaka-withdraw tayo? Parang Parang sarado. No? Ganun. Parang walang ilaw. Pero may nagsabi dito card. Ay, magmuna tayo sa worry bank. Medyo nagbo-worry ako. Makakainin yung card ko, bin. Hindi siya umiilaw eh. Hanap pa tayo ng ibang option. Pero if ever umiilaw siya pag nandito kayo, sa may D ha. Letter D. Pero ayaw niya umilaw eh. May pro tip ako na isa. Ngayon, ang ingay. Saan ba nanggagaling yung ingay? May pro tip ako sa inyo. For example, ganito no, red eye flight kayo. Kasi ang haba din ng pila sa immigration, tapos mag-1 AM na. Dito sa departure area, akyat lang kayo from arrivals. Pwede kayong matulog. Like kung ako when I was younger, young pa din naman ako, pero when I was younger, kaya ko gawin yun eh. Nung Singapore ako, matutulog. Tignan nyo oh, kung medyo bata-bata pa kayo, maraming tulugan dyan eh. Oh, di ba? Tulog-tulog kayo dyan. Tsaka wala masyadong tao. Tsaka sobrang safe sa Korea, guys, no? May mga nakita nga akong nakahiga dun eh. Wala na, basta dyan sa area na yan. Yun siyang gawin kung as in yung mga ano kayo, ang tawag doon yung mga Boy Scout laging handa. Yung mga ganun na kaya nyo yung mga ganun pa mga pang, hindi ko mahanap yung term, yung parang pang mga horse cowboy. Horse. Cow pala. Nag-iisip ako parang animal yun eh. Parang animal yun. Horse, cow, cowboy pala. Kung mga cowboy kayo, pwede kayo, tas antayin nyo na lang mag-open ng MRT. I think nag-open ng train mga 5 or 6 AM. So for example, 1 na kayo dito. Tutulog kayo ng mga 4 to 5 hours. Actually guys, may mga natutulog. Tsaka may charger. May saksakan. So actually, you might consider kung kayo nga, cowboy kayo. Ay, kilala niya ako? Katabi nga tayo kanina eh. Hello! And guys, tinuruan nila ako doon daw yung tamang ito. Kanina pa ako paikot-ikot. Parang sarado kasi na. Ay, pwede ba mag-selfie na? Sige, go, tara. Ayan guys, thank you. Buti na lang. Nakita nilang naglalakad-lakad ako dito. Alam nilang naghahanap din ako ng ATM. Wala nga ng mga sarado. So, tinuro nila sa akin nandito sa may likod ng H. Ayan, sa H. Ayan, katabi lang ng Shake Shack. May Shake Shack dyan, tapos may bangko yan. Letter H, guys. Worry bank ulit. Pero sabi nila hindi daw gumana yung GCash card nila. Ang gumana lang daw sa kanila is yung BPI nila. Kaso mas malaki kasi yung charge kapag yung mga bangko na ano. Pero kailangan ko rin ng cash. So should I risk or should I risk? Ito Globe. Ayan. May ilaw. Kasi yung iba walang ilaw eh. Global ATM nakasulat. Card, receipt, passbook. Ito na naman tayo sa eto, meron ditong languages, foreign language, English. Saan yung English be? Oh my god, nalilos na naman si ako. Ay, may Filipino. Pero siyempre, feeling tayo. Sa English ako. May Filipino. Cute. Card issued overseas. Ayan, card issued overseas, card issued Korea. So, overseas tayo. Please select the button you require. Cash withdrawal, savings account, cash withdrawal. Please insert your card. Okay, insert din natin yung card. Saan yung card? Ayun dyan. Alagay ko muna yung Gcash ko guys. No? Be careful when entering PIN. Okay, continue. PIN. Magpipin lang ako guys.
Please select the amount. Oh, ito yung mga amounts. Baka dahil sa amount, yung wini-withdraw nila. So, magkano bang kailangan ko? Ayaw nga gumana ng GCash guys na transaction cancel siya. So, I'm gonna use my BDO na lang. Try ko ulit, ha? So, yun guys, gumana na yung BDO ko. Yung GCash hindi siya gumana. BDO yung gumana. Ang withdraw ko is 200,000 won. So, kinonvert ko. I'm using this app called iMoney. Pwede naman kayo mag-calculator lang. Pero mas gusto ko lang yung iMoney kasi sa isang ganan, pwede kang 5 currency in one go. So yan, 200,000 won, sabi niya ang Philippine peso equivalent is 7,856, di ba? Tapos, chinek ko yung aking video online, ang nabawas is 8,168 plus may charge pa na 204. So, ang total fee niya, 8,168 no? 8,168 yung nabawas na supposedly minus, magkano sabi ni iMoney? 7,856. So, ang total charge niya is 300 pesos plus may additional fee pa si na 204 plus 204. So medyo mahal no. Ayan, medyo mahal yung charge. 504 pesos ang na-charge sa akin. Pero ayaw gumana ng GCash. Kung mga GCash, usually ang charge lang niya sa mga experience ko mga less than 100 pesos, ganun lang. Pero ngayon 500 pesos. But it's okay kasi kailangan ko ng pera. So yan, meron akong papakita ko sa inyo yung mga money namin dito. Taga dito ka. So yan guys, 50,000 won. Ito yung mga 10,000 won. At least marami akong small bill. Gusto ko to. So, tara na. Checklist. Okay na tayo sa eSIM. Okay na tayo sa pag-withdraw. Next naman is yung T-Money. Kung wala pa kayong T-Money. Ako kasi meron akong T-Money. Hindi ko lang sure kung gumagana pa to. Ang tagal na kasi nito sa akin eh. 5 years na to sa akin. Yan o. Meron akong T-Money na nabuko lang sa Klook. Tas may date of issue dito 2019. Pinakaunang Korea ko pa to 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Ay 6 years na. Baka hindi na to valid. I-check ko kung valid pa siya. Pero kung hindi, baka kailangan natin bumili ng bagong card. Pero kung wala pa kayong T-Money, you can also purchase that sa Klook. Let's go na. Wait lang guys, share ko lang kasi merong ganitong form na binigay kanina sa eroplano. It's called Customs Declaration Form. Na natutulog kasi ako, tapos nakikita ko namimigay, tapos parang alam mo naalimpungatan ka, tapos ako din kailangan ko rin yan. Tapos nung chinek ko, ay customs declaration form pala, so hindi ko na siya fill out kasi wala naman akong i-declare na currency, wala naman akong i-declare na mga dinala kong something from Philippines. Pero kung meron kayong i-declare, you have to fill this out. Pero ako hindi na ako nag-fill out kasi wala naman ako i-declare, yung arrival card lang kanina doon. Ha? Nakakapanibago, wala akong mishaps pa, no? Parang na ako perfect score. No, wala masyadong ano. Sige na, magpapa-load na tayo ng T-Money. I am loving it. Wala masyadong stress today. Mami-maintain natin yung freshness. No stress pa so far. Yung ATM lang, hindi naman ako super na stress doon kanina. Guys, bumaba ulit tayo dito sa arrival hall. Tapos meron ditong see you. Sa ano lang siya, letter C. Ayan, letter C. Ayan. Merong nice to see you. Pwede tayo magpa-top up dyan ng ating T-Money card or bumili ng card siguro. Hindi ko sure kung pwede kayong bumili ng card dito. For example, wala pa kayong T-Money. Try nyo baka pwede kayong bumili dito. Magta-top up lang ako. Hindi ko kasi ako alam kung may laman pa to eh. So ito pwede nyo magamit sa mga bus, kagaya ng gagawin natin ngayon. Bus, trains, mga Starbucks, Dunkin Donuts. Hindi ko sure kung pwede ito sa McDonald's. Basta yung mga ganun, pwede nyo siya magamit. Tara, magta-top up tayo sa C. See you. Top up. Sige, so pa-top up lang ako guys ng 50,000 won. Siguro mga ano yun, 2,000. Oh, it's okay. Thank you so much. So mga ano siguro to. Ang laki pa lang tinap up ko. Nag-feeling mayaman. Parang mali ako nung na-compute. Parang 2,500 to. 2,500 pesos. Pero it's okay kasi again, pwede naman siya magamit sa Starbucks if ever magkakape ako. Pero parang ang laki ng 2,500. Nabigla din ako sa mga decisions ko. Akala ko 500 lang yun. 2,500 pala. It's okay. Tara na. So, okay na yung checklist natin. Meron na tayong money, meron na tayong eSIM, and then meron na tayong T-Money. So, pupunta na tayo sa bus station. Guys, kasi di ko nararamdaman yung lamig kasi nasa airport ako, no? Chinek ko yung weather. 6 degrees. Winter.
Winter. And today is April 4 na. April 3 kanina pero na 1 a.m. na kasi. 6 degrees guys. Wala. Baka malamig sa labas. Hindi ko ramdam sa airport. Mainit nga dito eh. But, wala pa winter. Iba na talaga yung ano ngayon. No? Global sensation. Hindi global warming. Iba na yung global phenomenon na lang. Muna. Hindi ko pa maisip yung term ha. Kasi wala pa tayo masyadong pahinga. Pero sinisi pa yung walang pahinga. Kahit naman magpahinga, hindi ko rin malalaman talaga yung totoong term. Basta nag-iba na yung conditions ng world. So, punta na tayo sa bus stop. And guys, yung mga nakita tayo ditong Filipinos, say hi to the vlog! Finish mo namin makita ka. Ay, seryoso? Actually, nag-research mga ano bang sasakya kong bus? Sabi ko. Hello! Ang dami nyo ah! Oh, may sasama pa. Go! Hey! Ay, thank you so much. Sawadika. Thank you so much. Tara, picture tayo. G. Bye! Ang dami nila guys. Bye, nice to meet you. Guys, dito sa may arrival hall. Ayun lang sa may letter B. May letter B doon, no? Letter B. Malapit lang din siya sa CU kung saan ako nagpa-top up. And CU. Merong ditong bilihan ng ticket. Makikita nyo bus tickets. Kasi magbabus tayo, di ba? Ayan, dito tayo bibili ng ticket papuntang Seoul. So, nasan ba yung English? Ito sa baba, English. Purchase ticket, e-tickets. Feeling ko ito. On-site ticketing. Okay. Incheon Terminal 1. Select tayo ng destination. Nasa Myeongdong kasi ang aking hotel. Pero wala kasing Myeongdong dito guys. Yun lang yung mahirap no. Meron bang Myeongdong? Feeling ko mas malapit ako sa Jongno. Ah, Chongmuro. Alam mo, Chongmuro malapit na sa Myeongdong to eh. Chongjongro pala. Pero Chongmuro malapit sa Myeongdong to. Pero yung mga napapanood ko kasi sabi nila sa Seoul Station daw ako bumaba. Pero I think yung Chongmuro, comment down below nga kayo guys kung mas malapit yung Chongmuro. Pero sige na nga, magsa-Seoul Station na lang ako kasi yun yung na-search ko eh. Seoul Station. Seoul Station. Ayan. Seoul Station na siya, no? Okay. Ay, alas 3 pa yung next. Airport limousine. Meron palang airport midnight premium. 3. Kaso 1:30 pa lang. Hindi. Ah, ito. Kaso, na-sold out na. Ang dami mo kasing ginawa. Ang dami mo. Okay, meron akong tip sa inyo. Pagkadating nyo, siguro, bili muna kayo ng bus bago kayo mag-withdraw. Ayan na to eh. Na-cancel na. Bago kayo mag-withdraw, kasi pwedeng magbayad ng GCash dito eh, kahit wala pa kayong cash. Kasi tignan nyo na sold out na yung 2. Nakakatawa. 3 na yung sabi ko pa naman, parang perfect yung travel ko. Hindi pala perfect. I'm Marvin. It's expected. Hindi magiging perfect. Ever. So, alas 3 na. Ang gagawin ko dito? Spice 3 a.m. Tapos nag-check ko yung Chumuro. Kasi ang Chumuro guys, malapit siya sa Myeongdong. Pero 5 a.m. pa. Pero 1:30 na naman eh. Ipupush ko na yung 3, baka mag-sold out pa. Sige, bibili na ako ng bus ng 3 a.m. Ilalaban ko na yung 3 a.m. guys, ha? Okay na yun, 1.5 hour na pag-antay. Baka mamaya, ma-sold out na naman siya. Yun guys, 1 adult. Ang isa is 17,000 won. Okay, dito daw. Mag-Gcash card lang ako guys, ha? Para magamit ko yung Gcash ko. So yun guys, nakabili na ako ng ticket na 17,000 won. Kaso 3 a.m. pa. Tinignan ko dito, wala namang time. Pero sold out yung nakasulat dun eh. So feeling ko kailangan natin magantay ng 3 a.m. talaga, no? So ganun na lang, may 1.5 hour pa tayo. Ang pagkakamali ko ay pagkatuto nyo. So I recommend pagkadating nyo dito, bili na kayo agad ng bus ticket. Kasi hindi naman kailangan ng cash. You can use your GCash. Basta mag-alat na lang kayo ng time. Baka naman yung bilhin nyo yung agad-agad tapos hindi pa kayo may mga kailangan pa kayo dito, mga wifi, ganun.
ano nila lang, time management na lang. Pero yun yung masasuggest ko. Dapat, kasi hindi ako umabot ng 2. Maganda sana yung 2 no, kasi 1:30 na ngayon. Tapos pagka 2 magbabas na tayo. Pero hindi. 3 pa tayo, B. Or gusto nyo mag-risk? Like, pila tayo dun, baka wala namang ganun. So yun guys, dito sa gate number 6, yung late night bus. Ayun, mababasa nyo naman, no, late night bus. So tara, labas tayo. Guys, hindi na ako umabot ng 2 a.m. no, so 3 a.m. na ako. Meron pa akong 1 hour. Ang ginagawa ko, nag-i-edit na lang ako ng aking TikTok video or Instagram Reels. Kasi napapansin ko, hindi ako masyadong active mag-post ng mga videos sa Instagram tsaka sa TikTok. Kasi nagsusunod-sunod yung trip ko. Kagaya nito, di ba? Korea, tapos may Japan ako, tapos may work trip ako after. Pag natatambakan ako ng i-edit, tinatamad na ako mag-edit. So sabi ko, okay, maging productive na lang ako. Parang real time mag-update ako sa so follow me on my social media accounts, Instagram, TikTok, and Facebook. I will try to be more active. And guys, lumabas na ako 2:50. Dito lang siya, oh. Nandito na rin yung bus. 6A. Ito na yung bus. Sakay na tayo. Ay, kumputa ka. Pwede na ba? Hindi pa yata. Hindi pa yata. Ayun guys. Ito yung sasakay natin na bus siguro. N6001. Pero parang paalis yung driver eh. Hindi ako sure. Ako na lang yata yung natira. Ako na lang may natira. Okay. Thank you. Kamsahamnida. So yan. Kinuha na lang nila yung luggage ko. Tapos binigyan ako ng sticker. Parang sila na yung daw maglalagay dun sa compartment. Ako lang yung tao guys. Ako lang ba naiwan? Di tayo nakasakay. Kanina di ba daming tao sa 2 p.m. Pero yan. Ako na lang yata naiwan. Wala naman yata seat number dito. Natatawa ako. Ba't ako lang yung tao? Ako lang ba naiwan? Imposible naman na ako lang yung mabagal. Ang dami ko kasing ganap. Pero I'm happy kasi nakapag-content ako sa TikTok. Alam nyo ba, nakapag-edit ako ng isang video for TikTok. Ipopost ko mamaya. Pagkagising ko. Yeah guys. Papunta na tayo sa Seoul Station. Guys, kahit hindi na pupuno, like lumalabas na. Ang konti lang na yun, parang 2 lang kami, 3 lang. Kanina punuan ng 2. Kaso hindi ako nakahabol, so 3 na. What if kanina may space pa? Hindi ko chinek. Okay na yun, nandito na tayo. Ang silver lining, nakapag-content ako sa TikTok. And then, ang silver lining, walang tao. Mema na lang. So yun guys, kakarating lang natin dito sa Seoul Station. Grabe, ang lamig. The weather guys is 4 degrees Celsius. April 4. Grabe, winter and April, no? Ang lamig. So dito lang actually sa pinagbabaan lang ng bus. Meron ng mga taxi dyan. Pero feeling ko kasi may hirapan ako mag-explain kung saan ako bababa. So mag-Uber na lang ako. Kung wala kayong Uber actually, you can take the taxi naman. Pero tatry ko na lang na mag-Uber, ha? Para hindi na ako mag-explain kung saan ako bababa. Okay, so ang taxi, ang range niya 7.2 hanggang 8.5. Wait lang, magkano yung 7.2, 8.5? Ay, money. 7,200 won. 280. Ang up to 8.5, 300. Okay, mga 200 o mga 300 ganon. 300 to 330 lang naman. Mag-Uber na lang ako, guys. Uber taxi. Grabe, guys, 4 degrees. Parang yung nasa Europe ako. Parang nag-winter ako sa Europe. Ganun. Tapos ang malala pa kasi yung mga damit ko, ganito lang. Yung jacket na sobrang nipis. Super nipis lang nito, oh. Wala akong pang winter na dala, guys. Kasi di ba April na? May winter ba ng April? Okay, nag-Uber na lang ako guys. Pick up in 2 minutes. Tapos naka-credit card na lang din ako dito. Para hindi na ako mag-i-explain kung saan ako bababa. And then I'll see you na lang at the hotel. Okay, ang lamig. Tara. Anxiety. Alam mo, medyo nagugutom ako kasi yung plane ko, hindi naman ako nag-avail ng pagkain. Naka-economy lang naman ako. So, economy. Ay, sayaw muna tayo. Wala na akong energy pero gusto kong sumayaw. Economy. Economy. Sorry. Okay. Tara na nga, mag-Uber na tayo. Guys, that's the Seoul Station. Tapos dito dadating yung taxi. Ang pinili ko is 1.
Ayan, meron mga nakasulad na poste, di ba? 2, tapos ang pinili ko 1 kasi yun yung nakikita ko sa map. Pwede nyo rin i-consider Seoul Station if magstay kayo dito, no? Ako kasi Myeongdong eh. Yung mga nakilala ko doon sa airport na family, sa dito doon sila sa may Seoul Station. So, pag nagbus sila, baka maglakad na lang sila. Maganda rin na base ang Seoul Station kasi siya yung parang main station, di ba? Kung may mga day trip kayo sa ibang parts ng Korea, maganda siya. Pero hindi pa ako nakapag-stay dito sa Seoul Station. Ayan. Nagugutom talaga ako. Yung gutom ko hindi siya 30% ganyan. Yung parang gutom na gutom ako. Para mga 96%. Nasaan na ba yun? Guys, makaya tayo sa Uber. Malamig talaga, grabe. So yun guys, ang binayaran ko sa Uber 7,400 won. Siguro mga 290 pesos. So nandito na tayo sa Myeongdong. Although hindi siya nakapasok sa area na to kasi sarado daw. Pero super ganda ng location ng hotel ko guys. As in Myeongdong ng Myeongdong. Ayan di ba? Yung Nike. Although sarado na kasi ngayon kasi madaling araw. Pero ito, Myeongdong. Nandito lang yung hotel ko. Guys, wait lang. Alam ko na para akong si Elsa na let it go. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya 4 degrees. Magja-jacket lang ako ha. Mabilis lang to. Magja-jacket na ako kasi hindi ko mahanap yung hotel ko. Sabi ni Google nandito na ako pero hindi ko makita. Baka mag-froze ako dito. Mag-freeze pala. Baka mag-freeze ako dito. Magja-jacket lang ako, ha? Let it go. Mag-jacket lang ako, ha? Nawawala ako, hindi ko mahanap yung ano ko. Tinatry ko sa Google Maps, di ba mahirap, nagka-kakao map ako. Ay, kakao to. Naver, mas okay siya sa Naver guys, Naver map. Mas giving. Ayan. Pero maganda yung location. Ang hotel ko guys is Step In, double N yung N, in. Step In Myeongdong 1. Super nice ng location. Ito Myeongdong to guys, so meron nga 24 hours na restaurant. Ayan o. Iniisip ko kung kakain ako kasi nagugutom ako pero hanapin ko lang yung ano ko. So yun guys, nakapag-check-in na ako. 24 hours naman yung check-in no. So bukas ko na kayo tutur pero ang ganda ng location ng hotel ko. It's called Step In Myeongdong 1. Katabi lang siya ng Olive Young. Di ba? Super sikat na. Dito Myeongdong na to guys, sa Myeongdong. Katabing building lang ng Olive Young. As in katabi lang. So super ganda ng location. Nagugutom lang talaga ako kaya pupunta lang ako sa convenience store. Kasi hindi ako makakatulog ng ganito yung gutom ko. It's currently 4 na ba? Oo, 4 AM na. 4:30 na nga eh. Sige, dyan na lang sa nice to see you. May see you na sa tapat. Magko-convenience store na lang ako. Iyan ko lang kayo ng overview. Diba ito yung Myeongdong? Super busy nito kapag umaga or gabi. Ito Olive Young. Ito yung hotel ko, Step In. Itong nasa gitna lang siya. Ay, hindi yata basa-basa yan. Step In. Yan, Step In. Yan na yung hotel ko. May mga magagandang hotel dito. Royal Hotel Seoul kung gusto niyo ng mas magandang hotel. Pero may see you na dito. Nice to see you. Isa sa mga favorite ko ito na convenience store. Bibili lang ako ng pagkain. Guys, kakain lang ako. Nagugutom talaga ako. Hindi pa kasi ako nag-dinner eh. Ito, mga pagkain sa convenience store. Ito, 5,300 won. Mga 220, ganun. Walang sarap din ito. 5.5 lang to. Mga 200 plus lang. Ang dami mo ng ulam. Oh. Huh? Nakakamiss yung convenience store sa Korea. Onigiri. May mga ganito na pala. 3XL, no? Depende sa size. May maliit, may mas malaki na. Ito yung pinatikim sa akin ni Kim. Yung Korean friend ko. Parang gusto ko rin to. Yung banana. Masarap nga to. Guys, kakain ako dito sa CU. Ang bait ni Kuya kasi sabi ko na nagtatanong lang naman ako kung saan yung initan. Sabi ko, can I heat this? Tapos sabi niya, sige siya na doon mag-iinit. Tapos ininit niya dito. Yan, ininit niya dito 1 minute and 30 seconds. Tapos bumalik siya doon sa station niya. Ang bait. Tapos sabi niya pa na mag-ingat daw ako kasi mainit. My God, na-full agad. Na-full agad saan? Acts of service. Yung guys, so excited sa ating kakainin. Ang dami nating ulam. May kanin, different ulam. Ito 5,500 won lang, no. Binili ko rin to, yung banana na nirecommend ni Kim. Tapos ito buy one take one. So, dalawa siya. Saan kayo dyan?
Kaya nyo ba dyan? Ganyan na lang. Let's go. Go eat. Excited na ako. Kanina pa ako nag-go-to. Sarap. Guys, ito some of my recommendations din na hotel. Lagi ko to nakikita. Marami ding nagbubuk dito. Sutetso Fresa Inn. Ayan. Sutetso Fresa Inn. Dito lang yan sa may Myeongdong. Ayan. Parang maganda yung hotel nila. Tapos, dito lang yan sa busy. Ayun o, Olive Young. Katapat lang siya ng Olive Young. Tapos yung Step in Myeongdong naman yung sa akin. Is doon siya sa kabila. Bukas na ako magtutour dito sa Myeongdong guys kasi sarado na eh. Pero dito naglalakad ako, may nakita akong money box. Sige na, puntahan na nga natin. Ganyan kayo kalakas sa akin imbis na matutulog na lang. Puntahan na natin para maipakita ko. 'Di ba Olive Young to? Sobrang sikat to dito sa Myeongdong na Olive Young. Kasi naligaw kasi ako sa area na to kanina sa may Olive Young. Tiniretso ko yung kanto. Ito yung parang 20. Dapat dito pala ako kumain. Pwede rin pag may mga hangover, may mga soup sila 24/7. Ito yung sinasabi ko. May money box pala dito guys. Money box. Ayan. Pwede kayong magpa-exchange ng pera dito. May nakasulat na no commission. Before nung nagko-Korea ako, tapos may dala ako, kahit Philippine peso guys, maganda yung rates nila. Dati nag-money box ako pero ang layo ng pinuntahan ko. Meron pala dito sa Myeongdong. May pinuntahan ako malapit doon sa Shinsegae. Basta medyo malayo-layo yung nilakad ko. Ngayon ko lang nalaman, silver lining, kaya naligaw ako dito kasi kailangan ko palang masabi sa inyo na merong money box dito. Money box. Katabi lang ng Olive Young guys. Alam ko lagi kayo nag-Olive Young dito sa Myeongdong dahil ma-skincare kayo. Kilala ko kayo ha. So ayan, another tip, money box cup. Kahit Philippine peso or dollars, ganito pala yung Myeongdong. Alam mo, first time ko magstay sa Myeongdong na as in Myeongdong talaga. Nagstay na ako dito sa hotel pero hindi siya yung mismong dito, yung busy area ng Myeongdong. Kaya first time ko magstay. Kaya na-excite ako kasi mas ma-explore ko siya. Sana ma-master ko yung Myeongdong kasi mahilig ako maglakad-lakad. So siguro bukas magpapahinga lang ako kasi guys, it's currently 5 AM. Wala pa tayong tulog. Magpapahinga lang ako tapos bukas siguro gigising ako ng mga 9, 5, 6, 7, 8, 9. Okay na yan, maka 4 hours na tulog ako. Feeling ko may energy na ako. Tapos bukas explore natin yung Myeongdong area. Guys, may i-share ulit ako. Diba ito yung Olive Young? Sorry, hindi nakikita yan. Olive Young yan. Tapos yung hotel namin dyan lang, no? Katapat lang siya ng Olive Young. Makikita nyo to. Bave Fat. Nakikita ko ito sa TikTok. Super cheap daw ng mga skincare products nila dyan, no? So, yan. Tandaan nyo na, Bave Fat. Diba? Binibenta ko talaga yung location ng hotel namin, no? Ang ganda kasi, diba? Step in Myeongdong. Ako kasi naka-hostel lang ako dyan. Pero meron silang private rooms. Papakita ko na lang dito. Ang hostel, I think binayaran ko mga around 700 pesos per night. Pero ayun nga, may ka-share ako. Like bunk bed lang talaga ako. Pero kung gusto niyo ng private rooms, nakita ko sa Klook mga around 2,700 pesos, ganun. Tapos if gamitin niyo pa yung discount code ko na Marvin sa Mako Klook, siguro magiging 2,500 na lang yun. O kung dalawa kayo, magkano lang sa inyo. Kayo na mag-compute, ako pa ba yun? Hindi ko na trabaho yun. Basta mga ganun lang, 2,500 pesos, tapos nasa Myeongdong area ka, like, what? Okay, di ba? Oh, Myeongdong na to guys. Naglalakad lang ako. Pero ang tao. Pero bukas maingay to dito. Hindi naman nakakatakot dito sa Korea kasi safe naman. Although syempre hindi naman siya siguro 100% safe. Pero I feel safe naman dito sa Korea. Ayan no. May mga samgyupan lang dito. Korean food. But that's Myeongdong guys. Ang tahimik niya. Ay, dito na ba yung May Korean mart dito. Parang mura din eh. Sa Nice to See You ako kumain, yung E-Mart 24 din yan, bukas sila 24/7. So yung mga major stores sarado sila, pero yung mga convenience stores 24/7 naman. Pansin ko lang kapag ganito na madaling araw, maraming basura no. Pero nililinis naman nila niyan pagka umaga. Ang dami nakakalat, ba't ganun?
Oh, 'di ba? First time natin to makita yung Myeongdong na walang tao, 'di ba? Oh. Kaya masaya din magstay pala dito kasi ma-experience natin na walang tao. Ay, Juno hair. Kung gusto niyo magpa Korean haircut, you might consider Juno Hair. Ay, may Olive Young din dito. Ibang Olive Young to guys, ha, baka malito kayo. Pero magkakatabi lang naman yan sila. Sige na, bukas na ulit tayo mag-tour dito sa Myeongdong, ha. Pahinga lang ako. Tulog-tulog din pag may time. Ayun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa South Korea. I hope may mga natutunan kayo mga tips para sa inyong South Korea trip. May light dito yung lighting. Again, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo bukas. I'm so excited to explore Myeongdong at marami tayong mga bagong gagawin dito sa Korea na na-excite din ako. Thank you so much for watching and I'll see you again on the next one. Anxiety. Tan tan tan. Hello. Hello. Hey, saan kayo ba? Filipinos, say hi to the vlog. Dami nyo ah.